na-share ko po yung about sa communion. Sa communion po. Nag-start dun sa, hindi kasi masyadong sila tumulin. Ano siya? Yung message po ni Brother Echo about sa eternal wine. Yung oil and wine. So, nagamit pa ng figure sa kung yung 2022, yung ibig sabihin ng eternal wine at saka ibig sabihin ng oil at saka wine. Yung ibig sabihin ko sa eternal wine, Purahin mo yung para... Purahin mo yung pakilaki na pot. yung po, kung yung 2002, yung eternal wine. Tapos, ayun, eternal wine pala. So, may madami nga po tanong about sa eternal wine. So, ang pinaka-root ng message niya is yung oil at saka yung wine. Laki na nung nga sa akin. Kaya mo naman. Hindi ko kasi kaya ang laki. Ayun. So, may tanong nga po dito, where is the oil? What is the meaning of wine? At bakit nga, di ba, merong wine dun sa communion? So, yung message na to is, kasi yung ibang communion, ang sabi kasi nila, kapag tinutukoy yung about sa communion is yung about sa bread. So, more on nagpo-focus dun sa subject ng bread. Pero dito naman is, ang tutukuyin natin, ang main subject is about naman sa wine. Pero kailangan po natin i-explain kasi yung oil related siya rin sa bread. So the oil is in the middle of the bread. Bakit nga di ba nangyari yun? Yung communion, meron tayong tinatawag na yung tradition sa gold, di ba? Tapos original practices and then type and shadow. Yung bread, yung bread, di ba? Merong tradition sa gold. Ibig sabihin ng tradition sa gold, nagbago. Ibig sabihin parang Robot na yan. Okay na. Tak. Ibig sabihin guys, nagbago yung original doctrine about those original practices na itinuro ng mga apostol. Kaya siya tinawag na tradition sa gold. Diba nag-talks about yun sa unleavened bread. And then, yung immediate symbol niya, diba yung sinless body, alam naman po namin yan, pure shall try to divided. So kapag kinonect mo yung oil dun sa bread, meron kasi yung oil dun sa bread is yung oil, nire-represent niya is Holy Spirit. Kaya kahit sabihin natin oil yun, in literal way, masasabi pa din pure yun. So yung drink naman, kailangan siya ng red. Diba? Ang blood like, sabi din sa Matthew 26 verse 28. Kasi nga sinless blood burn stimulant, nagiging stimulant na diba para sa atin. On spiritual type. And yun din kung yung oil nire-represent dun sa, yung oil into bread nire-represent dun sa Holy Spirit, yung stimulant na natatanggap natin na init, Holy Spirit yun. So, yung bread and saka wine, nandoon yung Holy Spirit na gagaling siya. So, ito na po yung passage. Sabi dito, the bread is the body. At diba, pag gagawa ka ng bread, kailangan meron siyang mold. So, yung bread, ito yung type ng, yung bread, ayun, yung bread, ito yung type ng katawan ni Kristo. Body of Christ. Body of Christ. Tapos yung oil, ang nire-represent na po natin nito is yung Holy Ghost. Yung Holy Spirit. So, na-infuse yun dun sa floor. Yung, ibig sabihin, yung body. So, kapag gumagawa ka nga ng bread, ibig sabihin, hindi mo nakikita yung oil na nandun. Kasi, nandun na yung sa mismo, pag gumagawa ka, nandun na yung sa mismo bread. Ibig sabihin,
yung oil na yun, yung oil na yun is nandun na siya sa body of Christ, which is yung Holy Ghost is nasa kanya na. Holy Ghost stays in the Word, at yung Word, sabi doon, when the Word made flesh, yung flesh is made by the Holy Ghost. Kaya yun yung proof natin na yung Holy Ghost is nasa kanya na. Sabi dito sa Matthew chapter 1 verse 18, yung birth of Jesus Christ, and tsaka yung kay mother niya, kay Mary, di ba before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Yan yung isa natin proof na yung Holy Ghost ay nandun na kay Kristo. At yung bread, yun yung katawan ni Kristo. So the child of the Holy Ghost, si Kristo yun. Yung Holy Ghost, yung oil na yun, on other term, siya yung tumutulong doon sa bread, which is Jesus Christ, na mag-work dun sa ministry niya. Especially nga, di ba, yan yung tinutukol natin dun sa communion. Ayun, kaya kailangan yung dapat natin kakainin physically, literally dun sa communion practices is kailangan wala nang ibadura yung tinapay. Kailangan holy. Kasi nga, kailangan wala siyang livid. So, yun yung unleavened bread. Ngayon, yung tanong naman po dito, can we become pwede ba tayo maging bread? So, yun po yung inisip na, di ba natin, others can eat or feast upon your fruit. So, tayo, namumuhay tayo dun sa epistle word na tinutuwa natin. Sabi nga ni Cristo, unless you eat my flesh and drink my blood, walang life dun sa atin. Unless your life, di ba, na maging living testament, and people can eat from you. So, pwede tayo maging, ang lesson sa atin doon is pwede nga po tayo maging bread. Hindi lang si Cristo yung tinutukoy na bread, kasi nag-share din tayo ng Word of God. So, kaya nagiging bread din tayo, spiritually. Ibig sabihin, kapag nag-share tayo ng gospel ng Diyos, nag-share tayo ng Word of Truth, maraming tao na kumakain sa atin, lalo di ba nakakarinig sila sa atin, madaming tao nakakakain mula sa atin. So, mahalaga nga yun. Who is the faithful and wise servant, and what is the fruit it gives? So, ayan nga, kasi nga namumuhay ka ng living testimony. Ibig sabihin, hindi lang si Kristo yung dapat gumalaw. Ang pinupoint dito is kailangan natin gumalaw. Yun yung nagre-reno tayo, binibisita nga di ba natin, tapos nag-exhort tayo. Kasi kapag gumalaw yung isa't isa, nag-exhort na di ba sa isa't isa, doon tayo magkakaroon ng, doon yung magiging bread tayo, doon tayo magagaling ng Holy Spirit. So, sabi po dito sa Jesus is the bread in the kingdom of heaven. Paano nga di ba tayo? Ayan, dito na yung wine. Yung about sa wine, bakit nga si Cristo na atin dun sa communion? At saka, ano ba yung tinatawag na eternal life, incorruptible, Jews title for all personality, tapos yung nabubulok, ay napapanis pala. Si Jesus Christ, tapos yung Jews, at yung ayan, eternal life. Yun, yung dito sa wine, di ba, yung message dun sa wine, kahit yung ano niya is, nakikita natin, hindi siya napapanis. Ibig sabihin, kahit pag tumagal siya ng tumagal, ngayon mas masarap na yun, mas masarap siya, yung wine. So, mahaba yung itatagal niya. So, yung wine, siya yung type of masterpiece. So, kung ano man yung buhay natin na whatever life we go through, kaya natin i-overcome yun. So, ang wine, ang tinutukoy niya is yung old personality natin, future personality, at saka yung present personality natin, at saka yung old personality. Kasi yung Diyos, yun yung old personality natin. Ayan yung old personality. Ayan. Yung old personality natin. Pag na-convert tayo kay Kristo, kapag na-receive natin yung Holy Ghost, pag na-receive natin yung Holy Ghost, ginay tayo na, tapos nakakain tayo ng Word of God, we are walking the Word of Truth. Like, hindi na tayo
sabi doon na hindi na tayo dapat bumalik dun sa dati. So yung Diyos, di ba napapali siya? Ibig sabihin, kaya mong iwanan yung old personality mo. Hindi siya applicable as the eternal one. Yung eternal wine, yun yung nandun ka na kay Kristo. Para siyang yung wine, di ba antiseptic lang siya, then pinapatay niya yung bacteria. Ibig sabihin, tumutulong yun, makaka-help dun sa stimulant natin, kaya siya tinight din dun sa Holy Ghost. Ibig sabihin, umiinom tayo ng wine, hindi nga di ba para magpangalasing at saka abusuhin din. Umiinom tayo ng wine for good benefits kasi nga, inaalala natin yung kamatayan ni Kristo. At tinatanggap natin the working of Holy Spirit. So ano ba yung revelation behind the door? Yung revelation nga po na behind the door na yun is si Kristo, siya yung nag-pour ng wine. So siya yung nag-lead. Sabi niya, this is my blood. So paano nga natin iinumin yung blood ni Kristo? Yung wine. Ano ba yung spiritual meaning ng blood? At saka paano ba ginawa yung wine? Diba fermentation of grape juice? Yung grape juice, eternal ba siya o hindi? Hindi siya eternal kasi nga diba grape juice. Sabi ka na, it's not eternal na hanggat hindi mo nga diba naaalis yung seed at saka yung meat. So yung katawan natin namamatay yun, tumatanda tayo dahil nga diba sa kasalanan. Yung kasalanan na yun, yung tinatawag doon na seed. Yun, nirepresent siya ni Brother Ed na yung seed nandun sa atin. Kapag ka nag-create yung grape, nag-exist siya na mayroong seed doon, so tinatanggal yun. Pag ginagawa siya, diba? Ayun, sabi doon, ito-turn na diba siya sa wine. So yung wine, nire-represent siya doon sa eternity. Eternal life, kasi nga, tinanggal na yung seed doon. Ibig sabihin, hindi ka na longer na, hindi ka na nga, diba, in physical way, literal way, napapani. So the blood of Jesus Christ, effective na diba siya sa lahat ng tao. So yung blood of Jesus Christ is, yan yung reason kung bakit na diba tayo nag-exist. Nilagay tayo dito sa mundo kasi yung communion, yung bread, at saka yung wine, kinumbine nga diba yan, para ibigay sa atin yung revelation kung bakit na dapat natin alalahanin sa Kristo. At hindi lang siya yung living testament. Kasi hindi lang siya yung living testament na dapat natin i-describe kasi madami na ibang tao na kapag ng-testimony ka, ibig sabihin you were the part of it. Kasi ibig sabihin nakatanggap ka ng yung oil which is yung part ng bread. Yun lang po. How could we become the bread? I-explain ko po kanina yung paano how do we become the bread? Di ba si Kristo, English. how do we become the bread? Because I said earlier that it's been, if you're called Christian, we are describing ourselves as a Christian, that means we are being a part of ministry. So, if we talk about the ministry, you were doing what Christ doing before. It means some people get to eat from you. So, when I say get to eat from you, they're receiving the Holy Spirit, the message of Word of God from what you speak. So, what does Jesus Christ do during his time? Did Christ eat by the apostles and other people? No, it comes from Him. Because He's the bread. Bread, Bread, spiritually, what does it mean? Word of God. Word of God. So, eternal wine, so according to you, it becomes what we call mapapanis, deterioration. Ha? Smooth up. Ano ba? Mapapanis? Smooth up or deterioration? Deteriorated. Or sira. Diluted.
Expiration na may expiration. Smooth out or deterioration. Expired. How could the wine could be deteriorated No, if that is an eternal wine? There is called the process that I said earlier. Even the grape existed, right? God made it, and there's a seed on it, and it represents as the seed inherited. In our message, 3 kinds of seed. The first one, inherited seed. So that is kind of a bit of explanation of bakit in Tagalog na papanis. Because there's a seed on it. There's a living seed on it. So if you record that you do the process and it became the wine, it's already called eternal wine. That's the message that Brother F was imputing on the tracks. Because when you take off the seed and you are doing the process, it's called eternal wine. Because it no longer can be eternal papanis. Wine, if we talk of wine, the wine, there is a process of the wine, right? Wine came from Grapefruit. the grapefruit. So, Juice. what are those processes of the grapefruit to grapefruit? Grapefruit juice. Grapefruit juice. What is the process to become what is it? Sweet wine or to become an eternal wine that it could not be deteriorated. Actually, I don't know the exact detail on how they do the process because I'm not a wineologist, so I can explain how they detail it, And so I just know that in the truck, you're going to take off the seed in the meat, and then do the process. And when it's called wine in the bottle or in some of the packages, it no longer can be Tagalog mapapanis because there's like a living, Yes, if there is a natural process of the wine, so there is also a spiritual process to become an eternal wine. So how could be an eternal wine if I'm a bread, I am also the wine. So what is the process if it is in relation of the spiritual? So how could be I am to become an eternal wine that they could not be deteriorated? spiritual process. In spiritual process, there is a natural process. Then there is a fermentation. It is kalpuro mo. Fermentation ang tawag doon, ba? Fermentation. Then, Fermentation. how could we apply if it is in the spiritual side that I am an eternal wine that it could not be deteriorated? That I am now the eternal wine. Okay. It is in The spiritual process is actually just similar to the natural process because, as I said earlier, it's called typology. So if I explain it briefly to you, the Christ pouring the wine said, "This is my blood." So how do we drink the blood of Christ if it was like the natural process? If he said, "That is his eternal wine." So if we apply them to ourselves, it's more like on the first step, it's the grapefruit juice. It's called juice. It means napapanis. Did the blood and the wine is the same? The blood and the wine is the same? It's a seamless blood. It was what do we call this one? Symbolically tied as the seamless blood of Oh. Christ. Maybe because Joanna said typology. No, wait lang. Hindi ko pa kami explain. Yun. Typology. Let me susunod. Wait lang. Hindi ko pa kami explain. O sige, hayaan mo kasi siya. Okay. Laban niya yan. Yung kanina po sinabi ko, yung grapefruit juice, pag, yun. English pa po ba?
Lalagyan na lang. Yung grapefruit Hirapan na kami. Yung grapefruit juice, yung word na juice, ibig sabihin ko na pamani siya. So, eternal ba siya o hindi? Hindi. So, kung sa spiritual process, kapag ka hindi mo na, yung katawan natin is namamatay siya, tapos diba, tumatanda nga po tayo, tapos nakakasala tayo. Yun yung tinatawag natin na ayan, sabi dito na nagkakasala tayo. Kasi nga, kung itatay mo siya, yung katulad lang siya ng grapefruit juice, yung grapefruit na prutas, is merong seed na nandun, at saka milk. So, hindi siya maglalast kasi yung inherited, tinype siya dun sa inherited seed natin. Mama ng kasalanan, merong seed dun. Dapat, si sister, ano, may susog daw. Ako lang. Susok, tanong sa amin. Kasi iba yung eternal wine. Ang napakakalan ko sa wine kasi di ba yung veg. Magiging eternal wine lang siya kung yung hindi siya nabuksan ng ating ng residyo. Pero pag binuksan mo yun, magkakaroon talaga ng panis yan. 10 days lang ang nila talaga yan. Kailangan mawawala ng buwan yan. Yung balik na sabi niya, yung may set Oo, na may pangalo. silo. Pag nabuksan mo na yan, So, hindi siya eternal. hindi siya eternal. Oo. Paano may ano yan sa spiritual? Kasi, eternal wine, sa akin sa spiritual. Di ba may Yan, pag sinabi kasi eternal, talagang hindi ka na kasi masisira. Oo, di ba? Oo nga. Kaya matanong ko, kasi kung i-agree mo din sa wine, ang wine talaga, pag binuksan niya, tinanggalan niya ng silyo yan. Kasi binuksan mo, tatanggalin yung silyo. Sabi doon sa mga nagtitinda ng wine, 10 days lang yan. Expire na. Expire na. Nakokorap. Oo, yun yan. yung dun po, ano siya, typology po yun. So, ibig sabihin, hindi, tinype lang siya kasi nga, yung itatanggal ka. So, yung itatanggal, tinype siya yung bagay sa eternal. Long lasting ang ibig sabihin mo ng eternal wine. Oo nga, yun lang lasting. Hindi yung as in pure na buong year, like, trillions of years, nandun pa rin siya. Ito, sister, Pero kung serious sila siya, Sister Joanna, sinabi mo na pure dapat yung alam, di ba? Paano sa komunyon, di ba? Pure, yung tinapay ay pure flour, di ba? Pure yun. Paano naman ang gagamitin mo na alak na Maria Clara may flavor na orange? Paano ba yun? May pure ba yun? Kailangan po natin maging accurate talaga dun sa sinabi. So kapag red na yung red wine lang walang flavor. Walang orange. Kaya nga, ito nagtataka ako, nakapos pa naman. Nakasulat doon, Maria Clara. Tapos yung drawing ng Maria Clara, orange. Nakuha na po. May sa gitna, andun yung orange. Hindi ko alam talaga. Hihira naman. Hindi ko napansin. Diba? Pero, Sister Joanna, yan nga sabi ko. May sashi pa yan sa gilid. May sashi. Wait, banana. Mga pa ng gusto. Salamat na lang kay Tatay George. Kasi ngayon, hindi aware na, hindi ko naman kasalanan kasi hindi ko pa alam. Pero ngayon, parang pagka tumingin ako ng wine, tinitignan ko na yun kung talagang wala ng orange. Mabuti na lang sinabi. Salamat ka, ha? Strawberry. Strawberry ka po sa gitna. Orange. Ano? Orange. Parang nasagot lang si Brother Jose. Oo, okay. Ay, sila. Kasi di ba yung proseso ng paggawa ng wine, di ba pine-ferment, tapos pagkakalit pa yung paggagawa niya. Yung wala pa, yung ibang lawi-lawi pa tapos. Hindi grapes, yung gas. Yung bang Pero mas mali yung grapes. Uy! Yung wine na hindi mo bilog siya ng ilang centuries, Kunin mo pa. mas mataas yung value niya. At mas mahal. Oo, mas mahal siya. Tapos, $1,000. $1,000. oo, may kita na ako doon sa eternity.
Kasi mas masarap siya pag ganun katagal siyang naimbak. Tapos pag binuksan mo, ininom mo, bakit ubusin mo rin? Kasi nawala ng kalis. Nawala yung yung Ano yung feeling mo pag wala na kayo ng tao? wala na. Ay, parang yung mga agad na may mainit. Ay, parang stimulant na. Kaso tinatake namin kasi yung white as yung bago sa Google ni Cristo. Diba? Kung paano siya pinag-preserve ng Diyos, tapos i-consume natin is actually yung nagiinom tayo ng Cristo. Yun nga, kasi yung hindi ko spirit parang sa oil pero hindi katulad sa nagbibigay gana dun sa tao na maging mainit siya dun sa Cristo. Pero pag sa wine, syempre literal, mas gagawin ng pag-inom ito. Matagal na kayo ba, kasi ininom mo kayo, matagal masarap yung lasa. Ano yung application niya sa atin? Pero, stimulant. Yung gamit na binibigay ng wine, ganun din dapat yung gamit natin sa Word of God. pampainit. Pero, hindi lang, kailangan na natin Akin yung barya ko. Pero ko to physical. I-represent lang naman natin yung spiritual sa Latin Christ. Pero hindi naman natin yung Dami yung kalat. Linisin yung kalat niyo. Sige, sunod na next. Brother Lito! Seryoso ka? Ano?